Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. October 7 to 12, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na puso niyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na to. This is a general reading, kabayan ni Scorpio. Kunin mo lang nga sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Bakit kaya ako kinikilabutan? Ikinikilabutan ba sa inyo? Ba yan? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari o mangyari pala. Hinatayuan kasi ako ng balahibo eh. Hindi ko alam bakit. Okay. Mandali lang. Ay, hindi. Meron naman akong ginto. Okay. Try ng ating stone. Okay. Scorpio, mag-ingat ka daw sa tao na makasarili. Okay? Sa tao na sarili lang. Greed, no? Sakim. No? Ingat ka daw doon. Parang mayroon kang kakilalang ganon. Yes, may mga sitwasyon na inaalala mo, natatakot ka. May mga tense situation na nagaganap or mangyayari sa buhay mo. Pero someone want to protect you. Maybe your friend, close relationship, kung sino man niya, kapatid mo, magulang mo, nanay mo, kung sino man ito, no? Yan. Or you protect someone, no? Sa nakita ko to. December, March. Hindi ko alam kung anong related sa'yo. Baka ito yung mga, may mga birthday o celebration. Ganun din yun, ate. Mga nangyaring unforgettable, mga ganyan, no? O kung ano man to. December tsaka March, no? And then sinasabi rin dito na may tao daw dito na hindi mo pwedeng maasahan. No, at hindi kasi siya seryoso, no? Kumbaga hindi siya seryoso sa buhay, maaring sa'yo or sa mga gawain, mga ganyan. May taong hindi mapagkakatiwalaan, makasarili, kasi naman yan, hindi ka naman siguro yan, no? And with the clover, the letter, and the rider. Okay, ibig sabihin, dito sa tatlong card na to, maybe you will receive a good news kasi we have the good news letter, communication, or a small happiness na marireceive mo, no? Maaring new message or news ito, no? Sa nakita ko. Or maybe there's a good news of document, may mga document kasi writing or speech ako nakikita dito. Maybe sa iba dito is lucky sa gambling. Yan, try nyo rin, di ba? Lucky kayo sa gambling, or there's a chance or hope na may mga mangyaring lucky. Yan, sa inyo. And then, maaring may mga gagawin kang mga fashion, mga pagbibigyan mo ng energy mo, or mga activity, no? Sa nakita ko dito. Parang may dala-dala kang bigat, no? Dito, no? Sa nakikita ko dito. Parang may mga pasanin ka na iniindang sa sarili mo. Maybe you will wait for some good news or letter, no? Baka may mga document na kailangan ipasa o ganyan, no? Yung iba dito, there's an opportunity na darating sa buhay mo, no? Trabaho man to, good news, pera, kung ano man to. May mga magaganap na ikatutuwa mo to. Tingnan natin, Scorpio, ang energy mo. Energy ni Scorpio, fusion. Uy. Wow, ang ganda oh. Diba? Thank you po. Wow, we have the 10-10. Oh, andito yung angels mo oh. Uy, dalawa angels mo oh. May ano sa'yo ng angel. 10-10. There's a new beginning. Wow, congrats ha. Kasi 10-10 to. Ibig sabihin, may maganda talagang good news na darating sa'yo. No? Yung mga ibang wish mo, makakamit mo. Yes, there's a luck. Iba dito, yun nga, magkakaroon ng, dito, oh, family and family. Ibig sabihin, may good news din na related ang money, pera, business, trabaho, ganyan, no, sa nakita ko dito. Yes, magkakaroon na, babalik na ang bagong sila,
no? Magkakaroon ng mga enlightenment, magkakaroon ng mga renewal, fulfillment, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, there's an ending and there's a new beginning na magaganap sa iyo. Sabihin yung cycle ng buhay mo, maayos, may mga pagsasaayos, no? Either sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga satisfaction, dream come true, magkakaroon ng bagong sigla ng relationship or family man yan, trabaho man yan. There's an enlightenment, no? You are taking to the higher path sa nakikita ko dito. Nandito na rin yung situation na talagang as in renewal. There's an abundance, magkakaroon na ng balancing, magkakaroon na ng mga harmony actually, no? Dito. There's a harmony and love. Magkakaroon ng mga development situation sa buhay mo. Congrats kasi may mga sitwasyon na nagkakaroon ng transformation. May mga sitwasyon na syempre sinasabi dito, you need to learn, no? Kumaga, sa sitwasyon na mga nangyari in the past, marami kang matututunan or basta you need to learn from that, And then, ang ganda. As in, ang ganda. Puro pagbabago ito. New beginning. May mga decision making na na-enlighten ka na. May mga nagkakaroon ka na ng awareness o actually, or you need, no? Or you need na rin ng awareness sa lahat. Kasi it's completion na siya. Maganda yung mo. Nagkakaroon na ng development sa lahat ng bagay. Tingnan natin ang paparating kay anak-anak. Scorpio. Scorpio, anong paparating sa iyo? Tingnan natin bakit. Okay. Okay. Paparating sa'yo, alam mo, merong tao na malapit sa puso mo na nakita ko na walang plano sa buhay. Maybe na-frustrate ka dito. Ito siguro iniisip mo every night o may baka iniisip ka na hindi ka nakapagtutulog or maybe you are night shift. Nakita ko may tao dito na malapit sa puso mo na may pagkatamad na tamad siya. Actually, isa siguro siya sa nagiging frustration mo kasi parang wala siyang plano sa buhay. Yun nakita ko. There's an stagnant person dito. Tao, nagkakaroon sa kanya, either ikaw or siya to nagkakaroon sa tao na to ng delay, no? Delay, walang plano, poor of management, impatient actually siyang tao, no? Sa nakikita ko naman, may value naman siya sa'yo. May value sa sa'yo eh. Hindi ko lang alam kung ito is karelasyon mo na asawa mo, karelasyon, something ganun. Tingnan ko nga ba nandiyan si ano. Parang may lihim tong tao na to. Maaring yung iba dito is nakikita ko dito. Siguro iba dito. Kasi nakikita ko itong tao to sinungaling. Sinungaling. Kung kayo, itong tao na to is nagkahiwalay kayo, maaring naaalala mo siya or vice versa, no? Kung nagkahiwalay kayo. So there's a new beginning kasi. Ibig sabihin, sa iba dito is nagkahiwalay kayo. Sa iba dito kasama nyo to. Itong tao na to napakasinungaling. Liar, dishonest. Sneaky person, something ganun. Hindi siya pwede parang related siya dito. Ay, hindi. Dito pala sa una nating baraha, yung sa mga bilog-bilog. No? Baka siya yung si greed, no? Yun, no? Baka ito yung mga wino-worries mo. Yan, aware ka dyan, Tapos, ayan, no? May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan kasi hindi seryoso. Yan, there's a sneaky person. Nakita ko to, either babaero siya, lalakero siya, or sneaky talaga siya, or sinungaling lang talaga siya. Yan ang nakita ko dito. May tao kang iniisip or may nag-iisip sa yung tao, no? Someone is illusioning. Actually, itong tao na to, ini-illusion niya na na forever sa'yo.
Yun na nakikita ko. Or maybe vice versa, o pabi ikaw to ha. No, parang gusto niya magsimulang muli dito. Pero sa nakita ko, wala pa siyang kilos. Wala siyang kilos. Kung kayo is nagkahiwalay nito, wala siyang kilos. Kasi may pagka ano siya, tamad. May pagka laziness siya. Parang wala siyang plano. Or maybe you, wala kang plano sa tao na to. Kasi nga, ganun yung character niya. Diba? Parang wala siyang pangarap sa buhay. Yun. Tingnan natin, dapat maiwasan. May sakit ba to? May taong masakit ang ulo eh. Paa. Or may sakit. Ganun. May mga sitwasyon daw, Scorpio, na hindi mo ma-accept. Ganun. May mga siguro ngayon, kasi meron na tayo nito eh. Sa tingin ko, yung mga hindi mo na-accept na ibang bagay sa aspeto ng buhay mo, na-accept mo na kasi we have the 10-10. Kumbaga, meron pa sigurong bagay na hindi lahat na na-accept mo pa totally kasi lumabas siya. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng problema, either financial, sa relationship, or nagkakaroon ng struggle sa ibang parte ng buhay mo. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio? Bakit po? Mati lampo na yun. Ay, ano ba yan? Ano ba yan, Scorpio, yung card mo? Okay, thank you po. Lang yung card na to. Loko-loko rin eh, no? Sorry, my bad words. Dapat mo daw iwasan yung tao na ano eh, may tao na nahandyan lang siya para sa'yo kasi you're doing things para sa kanya. Or maybe ikaw ito, no? Sa nakita ko, andito siya sa pakasarili, sarili niya, iniisip niya, someone is stuck. Someone is stuck, someone is na corner or na trap sa isang situation na hindi niya gusto. Kasi nagkakaroon ng hindi compatible itong tao na to sa'yo. No, kumbaga there's an imbalance, disharmony, or walang pagkakasundo, or walang pagkakaisa. Nakikita ko dito sa tao na to, or ikaw ito, kung hindi kayo magkahiwalay, parang pinaghihiwalay ko kayo eh. Kung hindi kayo magkahiwalay, siya yung tao, or ikaw to ha, itong tao na to, siya yung tao na ano eh, nahandyan siya sa'yo, hindi kanya hihiwalayan, kasi ginagawa mo yung lahat para sa kanya. Yun. Kumbaga, ano yun, egotistical love. Yan. Yung iba dito, there's a breakout na until now, hindi mo let go yung sakit na to. Maybe you're spying yung tao, o may mga gusto ka palaman sa kanya, o vice versa tayo, no? Pero ang sinasabi dito, yun nga, nagkakaroon sa'yo, Scorpio, din ng frustration. Kumbaga, you need to release yung isang situation na hindi compatible sa'yo. No, you need to escape sa isang sitwasyon na nakokontrol ka, or isang sitwasyon na wala ng trust, or hindi ka nagtitiwala. No, kumbaga, unreliable nga din, tsaka inequality, kung may mga ganang situation. Pag-aralan mong maigi, you need to speak, or you need mo rin talagang magsalita, no? Para, if ever na, na kung kayo pa, magsalita ka. Kung wala na talaga, siguro this is the time na kailangan mo ng mental strength, clear mind dito sa sitwasyon to. Mas piliin mo ngayon yung sarili mo. You need to release, at kailangan mo mag-freedom. Bumitiw ka na. No? Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Kailangan mo ngayon ng clear path, movement, positive destination. You need to continue to direction to find your goal. Okay? Tingnan natin when it comes to a love. Bakit? Tandaan nyo, love is, kailangan mo daw ayusin, no, yung sarili mo. Kan sa love, lahat to family, kapatid, asawa.
stress. Okay. Bakit ano? Tingnan natin. Okay. When it comes to a love, nandito yung situation mo na gusto mong magkaroon ng movement, magkaroon ng happy family, syempre. Handin yung may mga wino-worried ka, handin yung you're waiting for an enlightenment or naghihintay ka ng isang situation na maging totoo or maging okay ang lahat. Kumbaga, bagong sigla, bagong happy family, happy life, happy relationship, ganon. May mga inaalala ka raw. Maybe sa nakita ko, this is a past relationship sa iba. Sa ngayon, sa nakikita ko iba dito, nagkakaroon na kayo ng enlightenment. Sa iba nagkakaroon na ka ng enlightenment, nagkakaroon na ng positive destination or movement. Pero I don't know why, pero parang may inaalala kang iba. Sa iba sa inyo, may inaalala pa kayo about your family. Either you have a children or yung iba sa inyo, mayroon pang mga hindi pa natatapos na situation sa buhay mo. No? Aring ganun. May mga parte pa ng relationship mo o buhay mo, either family or karelasyon mo, na ninaalala mo pa. Kumbaga, nahandun pa yung mga situation na sakit. Kumbaga, handito rin yung situation na yung iba sa inyo na maybe kahit masakit, you need to support your family, yung relationship mo, parang hindi yung sa pagtanggap, no? Sa nakikita ko dito. Parang naghihintay ka na lang ng enlightenment kung kailan ibibigay sa'yo. Pero ang sinasabi kasi dito, you need to sacrifice, no? You need to sacrifice, kailangan mo mag-start ng new beginning, movement, and kumbaga, sinasabi na kailangan mong magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan. Diba? Kailangan mo kasing harapin din yung sarili mo. Ganyan. O sa iba naman, kung mahirap talaga, no, you need to be patient. No? Alam mo, sabi dito, by October, there's an happiness na mangyayari sa buhay mo. Ay, October na pala. There's a happiness. Diba sabi ko nga sa'yo, we have the 10-10. Diba? There's a happiness na mangyayari sa buhay mo. May mga ibang wish na makakamit mo sa nakita ko dito. Maring may malalaman kang katotohanan. Halika nga dito, na. Ayan, pampaswerte ang halik ng anak ko. Baba mo na, na. Baba ka muna. Tingnan natin ang advice sa universe. Universe, ano pong advice niya kay Scorpio? Ano na naman tong nagalit. Kasi nandiyan ka na eh. Siyempre, maaano ka niyan, matatamaan ka ng baraha. Baba na. Anak ko mo isa. Andito pa ang isa kong anak eh. Okay, we have the Wheel of Fortune mo. Wheel of Fortune. Yes, there's a new direction. May nakakamiss sa'yo. Or you miss someone, no? Sa nakikita, the advice is lakasan mo lang tayo yung loob mo. No, you need to control yourself. Make a new horizon. And then, tiwala, tibay ng loob, katapangan, katatagan. Tsaka, don't keep your feelings. No, huwag kang mapanghinaan ng, kumbaga, ibig sabihin, huwag mo kimkimin yung mga bagay na masakit. No, kung kinakailangan mo ihiyaw o humingi ng advice sa iba, you need. No, para hindi mo lang ito nakikimkim. Siyempre, dun din sa mga trusted person. No, sa nakita ko. Then, sa ngayon kasi, parang nawawalan ka ng pag-asa sa mga ibang bagay na aspeto ng buhay mo. Pero, ang advice dito, lakasan mo lang yung loob mo, tiwala sa sarili, ibalik mo yung dating ikaw, and alagaan mo rin yung sarili mo. No, alagaan mo rin yung sarili mo, huwag mo pababayaan yung sarili mo. Alam ko naman hindi mo pinabayaan yung sarili mo, pero yung pagkakaroon ng strength, saka dating ikaw, ibalik mo daw yun, no? Kumbaga, make a new direction, ganyan.
Nandito yung sitwasyon na yun, nakikita ko. May tao ditong sinungaling, ano? Unfaithful. Na nakita ko. I don't know kung there is a jealousy person. Ako nakikita dito. May tao na makasarili, insecure, hot temper, or maybe baka, hindi ko alam kung binubuli ka or someone's bullying. May tao dito na low of confidence, manipulative siya ka. I don't know if there is a troublemaker. Ako nakikita kasi, no, sa baraha. May tao na ganun. Yun ang sinasabi to, make a new direction. Kumbaga, drive your will, no, sa nakita ko dito. Kasi someone's backstabbing you. Kumbaga, there's a pain pa rin. Ako nakita in the past. Siyempre, this is the past, kumbaga. And then, in the past, nandun din yung someone's abandoned, no, maybe inabandonahan mo or inabandonahan ka. Either itong tao na to, either may mga namatay in the past na malapit sa puso, no? O inabandonahan ka, ganyan. Ingat din when it comes sa likod. Parang may masakit ang likod sa nakikita ko. Yun ang advice ko inyo. No, kailangan mo ngayon ng transformation in life. Make a new horizon. No? Kasi parang nahandin yung iba na naghahanap ka ng tamang landas mo sa buhay mo kung saan ang direction mo, no? Ganun na nakikita ko kasi sa iba. Kumbaga nahandin yung pain and sadness, mga deep unhappiness. Nagkaroon ng mga pagsisisi or someone nagtaksil, no? Parang ganun yung nakita ko. I hope wala namang naging violence, no? I hope naman. Kasi may mga sitwasyon na, na parang nag-death, no? Parang Parang hindi na ganun kasigla. Hindi na siya masigla. Ganun. Pero nakikita ko dito, there's an ending. May nag-end na. Arigato naman sa God bless.